Magandang umaga po, Church. Welcome home sa ating pong Easter Sunday. We are glad, we are blessed, and we are grateful na binigyan po tayo ng Lord ng pagkakataon to gather together. Alam ko po na gusto po natin mag-gather physically, in person, pero dahil sa restriction, we are left to gather online. But we know na despite online tong gathering natin this morning, we believe that God can still move, and we believe that God can still work in our lives, even sa gantong digital world and space that we are in. I believe that as we gather the resurrected King this morning, His power, His might, and His presence would fill us with joy, with peace, and with strength as we continue to live this life in faith and in obedience sa Kanyang call sa ating buhay. Kaya wherever you are, we invite you to worship with us this morning. Pwede po tayong tumayo, pwede po natin itaas ang ating kamay, pwede po tayong kumanta as loud as we can. Alam ko po nasa bahay lang din naman po tayo. But let's use this time to really give God what is due to Him, the worship, the honor, and the praise that He deserves this morning. Kaya here we are, nasa taas po tayo ng church natin, second floor, and as you can see, unti-unti na po talagang na-unfold yung promise ng Lord sa atin of a building. And we believe and continue to put our faith and trust in Him that He will finish what He has started. Pero kahit hindi pa natin nakikita na tapos to, He's still worthy to be praised. He's still worthy to be thanked for. He's still worthy to be lifted up. Kaya wherever you are, church, let's worship Him and let's give Him the honor that He is due this morning. Let's sing this song together. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
I saw. And I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. But still a miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yes, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Come together. Come together, sons and daughters, brought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. My God will finish what He started. Oh, our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh. Sing, if I'm not dead. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I will sing. If I'm not dead, you're not done. You're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. How great the chasm that lay between us. How high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke the name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine
Step down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sing that, King. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the way has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Come on, church, we'll sing this together. And you inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son. In the love of the Father we will worship. In the kingdom of God we'll find our home. The wonders of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship.
Together we lift the name of Jesus. And together we sing of your great love. We will join with the angels and praise you. May our voices be pleasing to you, God. The wonders of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Oh, sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh The wonders of your love will break the chains that bind us. The power of your touch. Oh, come on, you sing it with all that you are. We say, the wonders of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Oh, sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your holy is your name, holy is your name, oh God. Holy is your Okay, so darako na po tayo ngayon mga kapatid sa ating pagbubulay ng salita ng ating Panginoon at tayo po ay live na live dito po sa ating phase 1 na ginagamit nating temporary na worship hall. Okay, so nung Monday pa lang hanggang kagabi ay talagang sariwang-sariwa sa atin yung ating pagbabalik tanaw sa ginawa ng ating Panginoon at sobrang excited po ako this Sunday dahil alam natin ito naman po ang ating pag-uusapan na ang ating Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay. Amen? So alam natin yung nangyari nung last Friday o nung Holy Friday, inalala natin na si Jesus ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para po tayo ay maligtas sa lahat ng ating kasalanan. Then yung Sabado naman po, ang ginawa po ay Silent Saturday nga o sabi na iba Black Saturday na kung saan yung katawang lupa ng ating Panginoon ay naandoon sa loob ng libingan. At ngayon naman po yung Linggo, nung madaling araw, sabi ang account po na kung saan ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay nasulat po ito sa 4 na libro sa Biblia, yung Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Okay, at ito pong pagkabuhay ng Panginoon ay sobrang napakahalaga po sa atin bilang mananampalataya ng ating Panginoon.
Okay, so tingnan po natin yung sa Matthew chapter 28, yung po yung babasahin ko ngayon. At kung meron po kayong mga Biblia dyan sa inyong mga lugar, kunin po natin ang ating Biblia at sama-sama po nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Okay, Matthew 28 mula po verse 1. Madaling araw ng linggo makalipas ang araw ng pamamahinga, yun po yung Sabado. Pumunta sa libingan si Maria na taga Maria Magdalena at sa pang Maria upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay." Pagkatapos sinabi ng anghel sa kanila, "Puntahan niyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin niyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauna siya sa inyo sa Galilea. Doon niyo siya makikita." Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Kaya dali-dali silang umalis sa libingan at kahit natatakot sila, masaya pa rin sila sa ibinalita sa kanila ng anghel. Patakbo nilang pinuntahan ang mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang pangyayari. Pero maya-maya, sinalubong sila ni Jesus sa daan at binati. Lumapit sila kay Jesus, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Puntahan ninyo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila na pumunta sila sa Galilea, doon nila ako makikita." Pagkaalis ng mga babae sa libingan, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga gwardiya upang ibalita sa mga tagapamahalang pari ang nangyari. Matapos makipagpulong ng mga namamahalang pari sa mga pinuno ng mga Hudyo, sinuhulan nila ng malalaking halaga ang mga bantay. Sinabi nila sa mga bantay, "Ipamalita ninyo na habang natutulog kayo kagabi, dumating ang mga tagasunod ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay." Kaya kapag narinig ito ng gobernador, kami na ang bahalang magpaliwanag sa kanya para hindi kayo mapahamak. Tinanggap ng mga gwardiya ang pera at ginawa sa kanila, kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang kwentong ikinakalat ng mga Hudyo. Okay, manalangin po tayo bago tayo magbulay ng salita ng Panginoon. Ama, sa mga sandaling ito, samahan niyo po kami, Panginoon, sa pagbubulay namin ng iyong mga salita. O Diyos, tulungan niyo po ako na maipahayag ang mensahe mo sa umagang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, binasa po natin yung Mateo 28 para po baliktanawan natin yung nangyari. So ito din po ay nasulat sa Lucas, sa Juan at sa Marcos, sa libro po ng Synoptic Gospel na yon. Kaya iba-iba po sila ng pagkakasulat pero nagkakatugma-tugma po sila sa nangyari nung linggo na yon. So today is Sunday, Easter Sunday, Resurrection Sunday. Okay, so alam natin na, alam niyo po, namamangha po ako doon sa mga tagasunod ng ating Panginoon, lalo na doon sa dalawang Mary na nagpunta doon sa libingan. Marami ay lumalapit sa Panginoon nung nabubuhay pa si Lord dahil gusto nilang gumaling, gusto nilang makarinig sa mga turo ni Jesus, at marami ay dahil gusto nilang makakita ng signs and wonders na ginagawa ng ating Panginoon. At lahat yon nasaksihan ng mga disciples at ng mga tagasunod ni Jesus. Pero alam natin na sila ay nanlupaypay dahil hinuli ang Panginoon at nakita nila na namatay ang Panginoon at sila din ang naglibing sa Panginoon.
Nung inilibing po ang Panginoon dahil kinakailangan pong maging madali, so tingnan natin yung senaryo na kung saan ay sobrang dumi ng katawan ng Panginoon, naghalo-halo yung kanyang dugo, naghalo-halo yung mga pawis niya, ang mga alikabok. So hindi po maayos yung katawan ng Panginoon. So, pero I believe na ginawa pa rin nila yung mga dapat gawin bago siya ilibing. Pero madalian po. Kaya yung dalawang Mary, nung madaling araw ay nagpasya sila na puntahan ang libingan ng ating Panginoon. At that time, doon po ko nakita na itong dalawang babae ito, sobra yung kanilang commitment, sobra yung kanilang devotion. Dahil ang alam nila, patay na ang Panginoon, and yet, kahit bangkay na lang, yung iniisip nila na makikita nila ang Panginoong Jesus, they still follow Jesus. They still would like to come to Jesus. And at this time, because they want to serve even the body of Jesus. Lalapit sila hindi para makatanggap sa Panginoon. Lumalapit sila para magbigay sa Panginoon. And that is one of true worship. Na lumalapit tayo sa Panginoon hindi dahil may matatanggap tayo sa Panginoon, kundi lumalapit tayo sa Panginoon dahil gusto mo na paglingkuran ng Panginoon. Mga kapatid, this Sunday, every Sunday, nawa paglapit natin sa Panginoon, it's not because we would like to ask something. It's not because we would like to receive blessing. Kundi maging katulad tayo ng dalawang babaeng ito. They come to Jesus. Even though alam nila na patay na si Jesus, they still come to Jesus to serve Jesus. And that is the true form of worship. Na kung saan ay lumalapit tayo para maglingkod, para pagsilbihan ang ating Panginoon. Amen. Okay, doon sa binasa natin ay na kung saan ay may dala-dala sila para siguro ipagpatuloy yung mga ritual o paglilinis o paglalagay ng anumang mga spices sa katawan ng Panginoon na hindi nila inaasahan na pagpunta nila doon sa libingan, bukas na po yung large stone. Nakalagay po yan sa book ni John. Nakalagay, large stone, napakalaking bato na itinakip po doon sa libingan. At sa libro naman po ni Marcos, nung papunta pa lang yung dalawang babae, nag-usap sila na sino ang magugulong ng malaking bato para makapasok tayo at gawin natin ang dapat nating gawin sa katawan ng Panginoon. So hindi nila alam na lahat ng gusto nilang gawin, alam ng Panginoon. At nung sila po ay dumating na doon sa libingan, nagulat sila dahil the large stone was already rolled away. Nakabukas na po, naigulang na po yung napakalaking bato. And when they get inside, nakita nila na may nakaupo at walang iba kundi yung pong anghel ng Panginoon. So paano gumulong yung malaking bato? Dahil may parang pagyanig po na nangyari. Kaya gumulong yung malaking bato at itong dalawang babae na ito, ang nagpatira pa sila dahil hindi nila matingnan, dahil anghel po yung kausap nila na sobrang nagliliwanag. Kaya napaluhod sila at nagpatira pa sila at sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Yung hinahanap niyong Jesus, wala siya dito. Siya ay nabuhay mula sa mga patay. Puntahan nyo ang kanyang mga disipulo at makikita nyo siya sa Galilee. At yun na nga po yung nangyari. Kaya ang nangyari po noon ay kahit medyo may takot pa yung dalawang babae, nagpunta sila sa kanyang mga disipulo at along the way, nakita nila ang Panginoon. And they still worship Jesus. Nung nakita nila ang Panginoon, lumuhod sila at inakap nila ang paa ng Panginoon at si Lord ay kanilang sinamba. Hallelujah! These two women are very good example of being a true worshiper. Buhay man o katawang patay ng Panginoon, sasambahin nila ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord ay,
At nagpunta nga sila doon sa Galilee na kung saan ay andun yung mga disciples na malungkot, lupaypay, dahil hindi sila makapaniwala na yung inaasahan nilang magde-deliver sila sa kanila sa ilalim ng Roman Empire ay namatay. At nung ibinalita nga po nila yon na buhay ang Panginoon, wala doon ang katawan ng Panginoon. Nakita namin ng Panginoon at si Jesus ay buhay. Amen. So, doon sa binasa natin kanina sa Mateo, ay inutusan niya ng mga religious leaders itong mga nagbantay. Dahil alam ng mga dalawang gwardiya, di ba, nung lumindol at gumulong yung malaking bato at naandun yung anghel, di ba sila ay sobrang hinimatay sa takot. Kaya hindi na sila nag-imbestiga o hindi na sila tinatawag na nagtingin kung naandun pa ba yung bangkay ng Panginoon, bagkos sila ay dali-daling tumakbo at nag-report doon sa mga religious leaders. So ang nangyari po, binigyan sila ng pera para magsinungaling at sabihin na dumating yung mga apostol ng Panginoon, yung mga disipulo ng Panginoon at ninakaw ang bangkay ng ating Panginoon. Na hanggang ngayon, marami pong mga Jewish people, yung pa rin po ang pinaniniwalaan. Na hanggang ngayon, ang maraming mga Jewish people ay nag-aantay pa rin po ng Mesias. Pero praise God, hallelujah! Tayo po na dumating sa atin ang mabuting balita, tayo po na nakaalam ng kasaysayan, ang totoong nangyari, praise God! Naniniwala tayo na yung linggo ng pagkabuhay na yon, na buhay ang Panginoon at siya'y buhay magpakailanpaman. Amen. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 15, mula po verse 12, kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon, ang pananampalataya po natin ay walang kabuluhan. Subalit alam natin na nabuhay muli ang ating Panginoon at siya'y buhay magpakailanpaman. Hallelujah! Amen! Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. Diyos na kasama namin dito sa church hall. Diyos na kasama ninyo dyan sa inyong mga lugar. Dahil ang Panginoon, siya ay buhay magpakailanpaman. Amen. Kung matatandaan po natin mga kapatid, sa Book of John, 7 beses po na nagsalita ang Panginoon. I am the way, I am the truth, I am the life. Pero isa po sa napakahalagang binanggit dito ng ating Panginoon, yun sa John chapter 11, na kung saan ay tingnan natin yung nangyari po sa tatlong magkakapatid, si Mary, si Martha, at saka si Lazarus, na close friend po ni Jesus. Sobrang close po dito ang ating Panginoon, at isang araw nagkasakit si Lazarus. At nagpasabi na si Mary at si Martha, kung saan naandoon si Jesus at pinasabi na may sakit ang kanilang kapatid. Pero hindi po pumunta si Jesus para ipag-pray si Lazarus, kundi tinuloy niya ang kanilang ginagawa at lumipas pa yung mga ilang araw. So, isang araw ay alam ng Panginoon kung ano nangyayari kay Lazarus. So, alam natin kung ano ang nangyari kay Lazarus doon po sa John chapter 11 na kung saan ay namatay po si Lazaro. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, halika, puntahan natin si Lazarus. Okay. So along the way ng pagpunta ng Panginoon sa lugar ni Lazarus, nakita na agad siya ni Martha. At nung nakita siya ni Martha, ay kaagad ang sinabi ni Martha sa kanya ay, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na namatay ang aking kapatid. Kung naandito ka lang sana, hindi sana nangyari sa kanya yon. Ngunit ang sinabi ni Martha ay, ang sinabi ng Panginoong Jesus kay Martha sa John 11:25, I am the resurrection and the life. So, yung po yung isang great I am na sinabi ng ating Panginoon. So in this Sunday, hindi lang po nawa natin alalahanin yung great event na yon, yung great moment na yon sa buhay ng Panginoon nung naandito siya sa lupa. Kundi
ang aking dalangin sa Panginoon, maintindihan natin ang kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoon and how it is relevant for you and for me, the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Jesus says, I am the resurrection. Sabi sa Tagalog, ako ang bumubuhay sa mga patay. At dinuksuhan pa niya uli ng I am the life sa 11:25. Pero ano po sabi ni Martha? Opo, naniniwala po ako na sa tamang panahon ay magbubuhay muli ang aking kapatid. Pero sinabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. So, in this passage, Jesus is telling to Martha, and now He is also telling to you and to me that Jesus, I am the resurrection and the life. So, alam nyo mga kapatid, Jesus is, sabi nga, kung ano yung sinabi niya, yaon siya. Okay, He is what He says He is. Kung sinabi niya na I am the resurrection, He is the resurrection. If He is the resurrection, of course, He resurrected from death to life. Totoo pong nabuhay na maguli ang ating Panginoon. The last enemy, death, has been defeated by the resurrection of our Lord Jesus Christ. Napakadami po sa Biblia na namatay at muling nabuhay. Naalala niyo yung anak nung isang na binuhay ni Elisha, yung anak nung tinitirhan niya? Naalala niyo maging itong si Lazarus na binuhay ng ating Panginoon, maging yung anak ni Jairus, maging yung nakasalubong si Jesus na ililibing na isang babaeng balo na may anak na binata, binuhay ng Panginoon. And we have heard lots of testimonies until today na maraming patay ay binuhay ng Panginoon. At lahat ng mga binuhay ng Panginoon, sila po ay namatay uli. Ibig sabihin, namatay po sila. Nabuhay, namatay, at sila po ay pinanganak, namatay, at muling binuhay, at tumating na yung talagang tamang panahon na sila ay kinuha na ng Panginoon, sila po ay nanatiling patay magpakailanpaman. Pero si Jesus, hallelujah, nung siya ay nabuhay, siya ay buhay magpakailanpaman. There are so many religious leaders na ginagawan Diyos ng mga tao. Pero nobody among them na nagsabi, I am the resurrection. It is only Jesus, ang ating Panginoong Jesus, na nagsabi na, I am the resurrection. Lahat ng mga great leaders or lahat ng mga sinasanto ng mga tao, lahat sila ay namatay. At sila po ay nanatiling patay. Pero ang Panginoon, namatay, nabuhay, at buhay magpakailanpaman. Amen. Hallelujah. Ngayon, ano po yung relevance na sinabi dito ng ating Panginoon kay Martha? I am the resurrection. Ibig sabihin, hawak ng Diyos ang buhay ni Lazaro. Kung gusto ng Diyos na buhayin si Lazaro, kaya ng Panginoon because He is the resurrection. Okay, so nawa mga kapatid, tandaan natin, especially sa panahon natin ngayon, tandaan natin, so many people are dying because of the pandemic or because of other ibang kadahilanan. Pero tandaan natin mga kapatid, ang buhay ay hawak ng Diyos. We have to believe that Jesus, ang ating Panginoon, yung sinabi niyang I am, that's present. He is what He says He is now at this present moment. Sa pagkakataong ito, He is what He says He is. Now, what are dead in your life? Ano yung mga bagay na patay ngayon sa ating mga buhay? Because of the hardship, because of so many things that's going on, maybe some of us, we thought
iniisip natin, ang kabuhayan natin is dead. Patay na. Wala na tayong pag-asa. Our hope is dead. Our career is dead dahil wala kang pag-applyan. Our dream is dead. And because of the isolation, relationship between one another is dying. Okay, so mga kapatid, even though we are still breathing, kahit humihinga pa tayo, pero marami sa buhay natin ay patay na because of the things that are going on around us. Because of suffering, because of hardship. Yung inaakala mo noon na magiging matagumpay ang iyong hanap buhay, magiging sobrang successful ka sa karir, you think right now all of them are dead because of what's going on around us. But mga kapatid, tandaan natin, Jesus is who said that I am the resurrection. He can make turn around. Alam niya kung paano niya i-reverse ang lahat ng mga bagay from death to life. Mula sa kamatayan, He can bring it again to life because He is the resurrection. He can turn around any situation, any circumstances if you believe now that He is the resurrection. Hindi lang po ang kayang i-resurrect ng Panginoon kapag tayo ay namatay, ay ang buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa atin. Kundi even right now, because He says, I am. That's present tense now. Ano yung namatay na sa buhay mo? Namatay ang iyong pag-asa. God can turn it around para bigyan ka. Your dead hope will become a living hope in the name of the resurrected Jesus na pinananampalatayanan natin. Mga kapatid, everything He can bring it to life. Yung medyo mamamatay mo ng negosyo, believe in the Lord. Do what the Bible is saying to do. Do what is right. Do what is just. And God can turn around na ang parang naghihingalo na nating mga kabuhayan, God will reverse it and give you success. Yung ating mga kalusugan, mga kapatid, kung yung ang patay na buhay ng Panginoon, how much more buhay ka pa? Even though we are suffering with the sicknesses or diseases right now, believe in the resurrected King. Believe in Jesus who said, I am the resurrection. Hallelujah. Kayang i-turn around yan ng kapangyarihan ng Panginoon. The last enemy of humanity, death, has been conquered by the resurrection power of Jesus. How much more yung ating mga pangangailangan kung namamatay na ang iyong mga pananaw, yung perspective mo, parang lalong lumalabo at nagba-blackout na para wala ka nang nakikitang maganda. Praise God, mga kapatid. This is the chance of our Lord Jesus to prove it to you. I am the resurrection. God can turn it around. Imagine from death to life, from darkness to light. God can turn it around because He says, I am the resurrection. I am the life. Mga kapatid, life will go on. Magpapatuloy ang ating buhay sa biyaya ng Panginoon. Kaya there are 3 things na gusto ko pong i-share sa inyo sa umagang ito. If you believe in the great I am the resurrection. Wala iba kundi ang ating Panginoon. Number 1, believe that you will live. Sabi niyang Panginoon kay Martha, sabi niya, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Hallelujah. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. If you believe in Jesus, you will live.
Manampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay may buhay at ikaw ay mabubuhay. Amen. Sabi po, believe that you will live. Number 2, believe that He can do it now. Because Jesus says, I am. Hindi sinabi ni Lord, I was or hindi kundi I am now. Sabi sa verse 22, but even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Sabi po ni Martha kay Jesus. Sa verse 23, Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. So, ano yung pananampalataya ni Martha? Yeah, pwedeng mabuhay muli ang kanyang kapatid. Pero doon sa resurrection of the last days. She knows that Jesus is the resurrection. Pero hindi siya naniniwala na at that time, at that moment, Jesus can resurrect her brother. Kaya number 2, believe, manampalataya tayo that He can do it now. Mga kapatid, ano yung namatay sa buhay natin? Tandaan natin, God can bring it to life again because He is the I am, the resurrection. Believe it now. At may lagi pong tamang takdang panahon ang ating Panginoon. Keep on dreaming. Keep on believing the success in your career. Believe that Jesus, the great I am, the resurrection, can turn around all your situation. Just believe that He can do it in His time. If your time is now, believe. Kung ngayon na ang panahon mo, believe. If your time is tomorrow, believe. If your time is next month for your career, for your job, for your business, believe. Just keep believing. Amen. Hallelujah. Now, number 1, believe that you will live. Number 2, believe that He can do it now. And number 3, believe that He is life. Hallelujah. Mga kapatid, which is more important? The most important things that we have is our lives. Yung buhay natin. Believe na ang buhay natin ay ang ating Panginoon. Okay, now, sabi po sa verse 38, then Jesus again groaning in himself came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. So tingnan nyo yung mga confession ni Martha. Lord, I believe. Lord, naniniwala ako. Lord, puro I believe. Pero hindi niya talaga naiintindihan yung sinasabi sa kanya ng Panginoon that I am the resurrection. I am the life. Kaya kahit yung apat na araw nang nakalibing yung kanyang kapatid at kahit medyo may amoy na yon, dahil na nagsasalita ay siya ang buhay. Hallelujah! Kaya niyang bigyan ng buhay ang patay ng katawan ni Lazarus. Kaya believe that He is life. Mga kapatid, yung nanlulupaypay nating pananampalataya, kaya yung bigyan ng buhay ng Panginoon. Hallelujah. Yung ating mga aandap-andap na pag-asa, kaya yung buhayin ng ating Panginoon. Amen. Kayang buhayin ng Panginoon ang kalooban niyang nais niyang buhayin. Amen. Because He Himself, He demonstrated to us. Hindi lang sinabi niya that I am the resurrection. He demonstrated to us na siya ay mismong nabuhay na maguli. Amen. So believe that He is life. So at that time din naniniwala si Martha. Kaya kailangan sabihin ni Jesus, alisin niyo ang bato na nakatakip sa libingan ni Lazaro. Naalala niyo ba? Sino yung nag-alis din ng bato? Doon sa libingan ng Panginoon. So actually, yung bato na yon ay na-rolled away from the mouth of the tomb. It's not for Jesus to come out. It's for the disciples to get in.
na gumulong yung malaking bato, hindi para makalabas ang Panginoon. Tandaan natin, when Jesus was resurrected, meron siyang resurrected body. Glorious body. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya natatandaan niyo ba kung babasahin niyo tuloy-tuloy ang mga gospel sa may bandang hulihan? Kahit saradong-sarado yung pinagtitipunan ng mga disciples, nakakapasok ang Panginoon because of His glorified body. Hallelujah. At kayo at ako, mga kapatid, tayo din na magkakaroon ng glorified body. Amen. Purihin ang ating Diyos. Kaya yung rolled away ng stone is not for Jesus to come out. Hindi kailangan ni Jesus ng pintuan. Kaya niyang lumusot dahil glorified body na siya. Ayun ay para sa mga disciples na makita, wala na siya sa loob ng libingan. Now this time, sabi ni Jesus, tanggalin niyo ang malaking bato na nakatakip sa libingan ni Lazaro. So nagulat si Martha, sabi niya, Panginoon, 4 na araw na po, baka nangangamoy na po siya. Pero sabi ni Jesus, roll it away. Hallelujah. So, ang kailangan lang po nila Martha at that time is an act of obedience. Dahil whatever Jesus says, sundin mo lang. And you will behold, God will unfold before your eyes the miracle of life na ibibigay ng Panginoon kay Lazaro, na kaya ding ibigay ng Panginoon ngayon sa iyo at sa akin. Amen. But we have to do an act of obedience. So, ginawa nila, tinanggal nila. Hallelujah. So, mga kapatid, ano ngayon? There is something behind the stone. Andun yung miracles. Andun yung buhay na binibigay ng Panginoon. But you have to remove all those hindrances sa buhay natin. Mga kapatid, ano yung hindrances sa buhay natin? That na hindi mo mapaniwalaan na ang Diyos ang buhay natin. Roll it away. Ano man niyang kasalanan, ano man yan na kailangan mo isuko sa Panginoon, ano man yan na hatred, ano man yan na jealousy, ano man yan na mga dreams mo na gumuho na, anything that hinders you to see the miracle of life, roll it away. Tanggalin natin, mga kapatid. Praise God, through the act of obedience, nakita nila. When Jesus said, Lazarus, come out! Hallelujah! Mga kapatid, lumabas po si Lazarus. Hindi mapigilan kahit nakatali pa siya, siguro lumulundag-lundag noon si Lazarus para makalabas. Nothing can hinder kapag sinabi ni Jesus, kahit yung katawan ni Lazarus, even Lazarus, hindi niya kayang hadlangan, hindi niya kayang pigilan yung buhay na dumaloy sa kanyang katawan. Kahit hindi siya nakakalakad, sumusunod ang kanyang katawan. Dahil ay nagsabi na siya ay mabuhay maguli, ay ang nagsabi na ako ang buhay. Mga kapatid, ano ang kinakailangan sabihan sa iyo ng Panginoon? Come out! Hallelujah! Your dead dreams, your dead career, your dead relationship, mga kapatid. When Jesus said, Lazarus, come out! Life get into his body and he rose again from the dead. Mga kapatid, Jesus is the resurrection and the life. Believe that you will live. Believe that He can do it now in His perfect time. And believe that He is life. So mga kapatid, I know, medyo napaka-uncertain ang nangyayari sa paligid natin. Kabi-kabila, batikos sa gobyerno. Kabi-kabila ay pagalingan ng mga opinyon sa nangyayari sa paligid natin. Mga kapatid, wag na po tayong makisawsaw sa mga ganong mga usapan. I'm not saying na hindi tayo makialam. We can still get involved, but in the right way. So sabi ko nga kagabi, pinagbubulayan ko po ang mensaheng ito. How about, let's pray for our president to declare a day of prayer and fasting, the whole nation of Philippines.
How about all churches, regardless of what's going on or our differences in name, small church, house church, mega church, magkaisa for a day of prayer, for a day of humility before the Lord. Ang Bible ay nagsasabi, Nineveh, they were already scheduled to be doomed. But because they seek the Lord, hallelujah, sila po ay binigyan ng Panginoon ng panibagong pagkakataon. In this pandemic, the answer is Jesus. Okay, tama po na may mga bakuna, but that is not the ultimate answer. The absolute answer of what's going on in our family, in our country, is Jesus, the resurrected Lord, the resurrected King. Kaya mga kapatid, this is the time. Kayo as a family, pray more. Bago tayo makisausaw sa mga balita, pray, pray, pray. Because Jesus, the great life, who said that I am the life, ipapakita sa iyo ng Panginoon na kaya niya tayong bigyan ng buhay at totoong buhay dahil siya ang great I am, the resurrection. I am the life. Mga kapatid, we still have yung ating parang aandap-andap ng pag-asa. God is turning it around. From this message, just believe in the Lord so you will have the living hope in the resurrected King. Amen? Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ito po ang mensahe na gusto kong ihatid sa inyo. We should rejoice. We should shout hallelujah. Whatever is dead right now, according to God's will, God is giving back life in Jesus' name. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. My God is alive. Your God is alive. Our Jesus is alive forevermore. Amen. He is victorious, and that victory He is giving to us. Just keep on believing to the great I am. I am the resurrection and the life. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Shall we pray? Ama, maraming po salamat, Panginoon. We believe, O God, that you are resurrecting again all the dreams, our career, our goals, Lord, our perspective, and most of all, our hope, because you are the resurrection and you are the life. And you can turn around every situation sa aming mga buhay. You turned around from death to life, from darkness to light. Whatever, O God, na kinakaharap namin, we need the resurrecting power of your resurrection, Panginoon, so you can turn around and we behold, and you are going to unfold to us your blessings beyond measure. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran, lahat po ng kasama namin sa live streaming na ito. Continue, Lord, to unfold your resurrection power to each one of them. Bless all the families. Bless the prayer time. Mas lalo pa kaming maging prayerful. Mas lalo pa kaming mag-join sa lahat ng mga prayer. Dahil we believe we have hope in you, O Jesus. Sumainyo ang patuloy na pag-ibig ng Ama sa langit, ang patuloy na biyaya ng ating Panginoong Hesus, ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo, magliwanag ang mukha ng Panginoon sa iyong buhay. Pagpalain ka ng buhay na Diyos. Pagpalain ng Diyos ang iyong kabuhayan. Pagpalain ng Diyos ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa at espiritu. Kaya patuloy tayong maglingkod sa Diyos at sa Kanya binibigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin ang ating resurrected King. Shalom!